Ito yung spark plug na pinagpalitan ko, Mitsubishi Adventure GLS4 2004 model. Hindi na masyado makasunog na maganda. Medyo may amoy yung usok at namamatay kapag naka-aircon. Nag-DIY na lang ako para at least malaman ko rin kung paano ito gawin. Ito yung ginamit kong pantanggal at pangkabit ng spark plug. 16mm magnetic spark plug socket, T-wrench type. Pwede ito sa mga dukutin. Medyo malalim kasi yung pagkakalagay ng spark plug sa adventure natin. At ito naman yung ating IAC valve. Stands for Ideal Air Control Valve. Nakakabit ito sa pamamagitan ng screw. So kailangan natin ng Phillips screw para matanggal ito. Ayon sa aking research, kapag ito daw ay medyo may singaw na, yun daw ang nagiging dahilan kung bakit namamatay ang makina niya kapag gumagamit ng aircon. So, bali sa palaran din lamang itong ginagawa kong ito ngayon. Kung ito ba ay mapapagana pa rin ng maayos kapag nalinis ko na. So ayan, makikita naman natin na sadyang napakarumi na ng pinaka-valve niya. So yun yung mga carbon deposits na yan na nakakapit sa valve ang nagiging dahilan ng pagmamalfunction ng ating IAC. Ganun din naman yung mga dumi na yun na naiiwan sa casing niya. Nagiging hadlang upang magkameron ng proper movement yung ating valve. So yan, bali ang pinalinis ko lamang dyan ay alcohol. Ito ay matatawag ko lamang na dukot linis dahil hindi ko naman tinanggal mismo yung housing niya na nakakabit mismo doon sa carburetor. So ito yung valve assembly niya kung paano buuin. Baka kasi pagtanggal magtalsikan yung spring tsaka yung washer. Spring and washer lang naman yung nakakabit doon na ikukonekta natin doon sa pinaka-valve niya para maglaro siya ng up and down movement sa loob ng kanyang assembly. Yan. At ngayon, ang sunod na lilinisin ko naman yung pinaka-housing ng valve ng IAC natin. Yan. Sa loob niyan, marami ang carbon deposits. Hindi ko na tinanggal yung pinaka-housing niyan kasi nakakabit yan sa carburetor at medyo mahirap din gawin para sa akin na nangangapa pa lamang. So ito yung pinaka-housing ng ating IAC valve na kailangan din mabigyan ng pansin, no? Na kung maaari talagang tanggalin upang yung mga butas-butas niya sa loob ay malinis na mabuti. Pero sa kaso ng IAC na ito na nakikita natin, hindi naman ito masyadong maruming-marumi na no? Hindi kagaya ng ibang IAC valve na nakikita kong binubuksan na talagang sludge na talaga makikita doon sa pinaka-casing ng kanyang valve. So, ang nagiging issue po kasi dito kapag kinakapo sa hangin ng distribution yung IAC valve na yan, tapos kulang pa rin sa kuryente, kaya nga nagpalit ako ng spark plug dahil sa lumang-luma na yung spark plug. Ang nararanasan ko dito kadalasan kapag binubuksan ko yung aircon ay biglang tumitigil or namamatay yung makina, pero nai-start ko ulit within a few seconds naman. At para sa pinale, gamitan na natin ito ng cotton buds para masungkit-sungkit din kahit yung mga nakatagong butas diyan sa pinaka-housing ng valve na yan.
So kung ipagagawa po natin ito sa service center or sa mga kakilala natin ay siguro hindi ho bababa sa mga 3K ang inyong babayarang labor. So, yan yung pinanlinis kong alcohol. Ito yung mga ginamit natin na makikita natin yung mga carbon deposits na natanggal at nakuha natin. Yan. Hindi pa naman siya masyadong tubal na tubal. Ganon din ang ating ginamit na cotton buds. Yan. Pinangkalikot sa loob. Medyo may itim na rin talaga. At ngayong ready na lahat, pwede na nating ikabit muli yung pinaka-IEC niya doon sa kanyang casing. Yan. Nalagay na yung mga tornilyo niya, yung 3 tornilyo. At pagka nailagay na, sigurado ng mahigpit lahat, pwede na nating patakbuhin ang ating makina. So ito pong ginagamit kong screwdriver na ito ay pang mga gipit yung connection sa electrical. So ayan, all sets na mga kaibigan. Pwede na tayong mag-testing. Nakakabit na rin yung intake and then start natin ang makina. Yan. Tahimik. O ayan, ayos na ang takbo ng makina. Naka-steady na yung gauge ng RPM. Wala nang fluctuate. At napakatahimik ng tunog ng makina. Kung ikaw ay nandun sa loob ng sasakyan, marinig mo lang siya kapag nasa sa labas ka. Yan. So, kailangan medyo taas-taasan ko pa ng konti yung RPM niya. At ngayon ay susubukan naman natin siya kapag bubuksan ng aircon. Pero bago natin buksan ng aircon, syempre kailangan ay medyo itaas-taas muna natin yung temperature dahil hindi ito napatakbo sa loob ng mahabang panahon. So yung pong ingay na yun na naririnig natin ay yun na po ang tunog ng makina natin. Kasi gasoline nga ito. Gasoline engine kaya hindi naman ito maingay. At ngayon ay bababa tayo at titingnan natin yung buga ng kanyang pinakatambok siya. Yan. So makikita natin na clear at wala tayong nakikitang usok. Dati ito ay mausok kapag unang start ng makina. O yan, medyo mataas na yung ating temperature. Kaya buksan na natin yung ating aircon. Ayan. Naka-steady pa rin yung ating RPM at medyo tumaas-taas ng kaunti kaysa sa dati. Ibig sabihin mukhang gumagana ng maayos ang ating IAC ngayon. So kailan lamang ay medyo itaas-taas ko pa ng kaunti yung RPM na paabutin sa
1,000 kapag bukas ang aircon. Okay, so hanggang dito na lamang po. God bless po sa inyong lahat. Maraming pong salamat.